Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, November 10, 2023. Patuloy nga pong nakakaapekto sa ating bansa yung northeast monsoon sa may parte ng extreme northern Luzon. Asahan naman po natin na magiging maganda po ang lagay ng ating panahon ngayong araw dahil nga po ang umiiral lamang sa ating bansa itong easterlies. Pero asahan po natin yung mga localized thunderstorm na daladala nitong easterlies. At ayon naman sa ating advanced weather forecast ng European Center yung minomonitor nga po natin na low pressure area ngayon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ito nga po ay mataas pa rin po ang tsansa na maging isang bagyo at papasok po ito sa ating Philippine Area of Responsibility. At ayon nga po sa bagong prediction ng European Center, ito nga po ay posibleng pumasok dito sa may parte ng Visayas, sa may parte ng Borongan or ng Dolores. Lalabas naman po yan dito sa may San Pascual, sa may Bicol region. At dediretso po yan dito sa may parte ng Mindoro provinces. Tapos lalabas po yan dito sa may Lubang. Ito po yung latest prediction ng European Center. Pero malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Pero iba yung pag-iingat na rin sa ating mga kababayan para nga po sa posibleng ulan or malalakas na hangin na dulot ng posibleng bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Dumako po muna tayo sa ating rain map animation kung saan nga makakaranas ng mga posibleng pag-ulan. Mamaya nga pong alas 10 ng umaga, mananatiling maganda ang lagay ng panahon ng halos malaking bahagi ng bansa. Asahan na lamang po natin dito sa may parte ng Catanduanes, merong very light rain. Maging dito nga po sa may parte ng Borongan, meron po tayong very light rain. Dito naman po sa may parte ng Mindanao, meron tayong makulimlim na kaulapan at paminsan-minsan may pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman po mamayang alas 3 ng hapon, asahan natin may mga mahihinang pag-ulan sa may parte ng Bicol region at maging dito nga po sa may parte ng Mindanao, lalong-lalo na nga po sa may parte ng Davao, meron na naman po tayo mga pag-ulan na posibleng maranasan. Kaya ba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible na naman po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po mamayang alas 6 ng gabi, mananatiling maganda ang lagay ng panahon maliban nga po dito sa may parte ng Mindanao na may mga posible pang pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, asahan pa rin po natin na magiging maganda ang lagay ng panahon pero yung dulong bahagi pa rin ng Mindanao ay may mga posibilidad pa rin ng pag-ulan hanggang dito nga po sa may parte ng Palawan. At kinabukasan naman po, November 11, asahan nga po natin may mga pag-ulan pong mararanasan ng eastern section ng ating bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ito nga po yung minomonitor natin posibleng sama ng panahon. Kung mapapansin nga po natin dito mabagal nga yung pagkilos niyan. At by November 11, ito yung nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung mapapansin nga po natin muling bubugso ng malakas yung northeast monsoon. Kaya bahagyang babagal yung pagpasok ng panibagong sama ng panahon. Ayon nga po sa European Center, bago nga po ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility, posible nga po ito nasa labas pa lang ng PAR ay maging tropical depression na or mahinang bagyo. Mapapansin nga natin yung pagbugso ng northeast monsoon ay malakas, aabot po yan hanggang parte ng Bicol region at magkakaroon tayo ng shear line na magdudulot nga po yan ng pag-ulan. Possible nga po by November 15 ay papasok na to ng Philippine Area of Responsibility at dito nga po mas posible pang mag-intensify itong bagyo na to at posible pang lumakas. Dahil kung mapapansin nga natin, magkakaroon nga ng banggaan yung northeast monsoon at yung easterlies at magkakaroon ng shear line dito sa may parte ng Taiwan at hindi nga masyadong abot itong bagyo
Kaya kung mapapansin natin, kaya siya lumakas, hindi po siya inaabot ng northeast monsoon para humina itong bagyo na ating minomonitor. At pagdating naman ng November 18, mapapansin nga po natin yan, November 18, andito na yan sa may karagatan ng Visayas at yung kanyang diametro ay umaabot na dito nga sa may parte ng Visayas. Pero kung mapapansin nyo nga po, muling lalakas yung northeast monsoon, magkakaroon ng shear line na mapapaloob po yan sa bagyo. Dito po ay ayon po sa ating observation, may chance po siyang huminag dahil nga po tumatama na yung amihan dito nga sa posibleng bagyo. At pagdating naman po ng alas 8 ng umaga ng November 18, nasa coastal water po yan ng Borongan. At pagdating po ng alas 2 ng hapon ng November 18, ito po posible na magkaroon ng landfall scenario. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, ito nga po yung pinakasentro niyan ay dediretso sa may parte ng Bicol Region. At pagdating naman po kinabukasan, November 19 ng alas 2 ng madaling araw, ito nga po yung nandito sa karagatan ng Bicol Region. At pagdating naman po ng alas 8 ng umaga, ito nga po yung dediretso sa may coastal water ng Marinduque. At pagdating ng alas 2 ng hapon ng November 19, ito nga po yung posibleng dumiretso dito nga po sa may parte ng Batangas or dito nga po sa Mindoro provinces. Pero pagdating po ng alas 8 ng gabi, ito po ilalabas ng landmass ng ating bansa at magkakaroon tayong panibagong low pressure area na nasa labas pa po ng Philippine Area of Responsibility. Dito nga po sa ating wind map animation, kung mapapansin natin yung advanced prediction dito nga po dahan-dahan po yan nag-i-intensify pa at tatama nga po yan. Bago po yan na tumama dito sa may parte ng Visayas, lalakas nga po yung amihan. Kaya dito po possible magkaroon pa ng pagbabago yan. Posible pa po yung humina bago tumama sa kalupaan ng Visayas. At pagkatapos po niyan, dediretso po yan dito sa may parte mapapansin niyo sa may parte ng Bicol Region, sa may coastal water ng Marinduque at dediretso nga po yan dito nga sa possible sa may Mindoro provinces or dito nga po sa may parte ng Batangas. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong posibleng bagyo na ngayon nga po ay banta sa ating bansa para mas maaga po tayo makapaganda. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.